Hey guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and of course, andito tayo para magbigay na naman po ng panibagong reaksyon. And kung nakikita nyo po yung aking thumbnail na si Kalingap Edu ay sinubukan na parahin ang tricycle din na Tatay Beran. So yan po guys, at malalaman natin kung anong buong kwento. Bakit nga ba niya pinara? Ang sabi nga ay para subukan daw kung nakausapin ito o kaya ay magsusorry or magpapaliwanag at bakit nga ba? Ano ba talaga ang senaryo? Ano bang nangyari doon sa mismong pagkikita ng dalawa po na dating magka-love team? So ito guys, at mariin din na pinabulaanan ni Erwin at pinagpilitan niya na talagang nandun siya mismo sa lokasyon or sa location po at nakita nga niya ang buong pangyayari at handang-handa din daw siya na mag-witness kung sakaling mademanda nga si Kalingap Edu. So yan po guys. So samahan po ninyo ako hanggang dulo guys, and of course wag natin kalimutang pindutin yung like button bago tayo mag-umpisa. So ready na ba kayo? Let's go! Huwag kayong magpaka-stress, huwag kayong magpaniwala kung ano yung mga sinasabi ni Manas. Walang katotohanan, walang umiyak, walang hinila, at walang gustong magpakamatay. Walang nanginginig, walang trauma, at higit sa lahat, kalma lang, huwag kayong masyadong magpaniwala. So yun na nga guys, no? So talagang pinaninindigan ni Erwin na walang mga ganong pangyayari. Yun kasi yung pinalalabas ni Manas po, At kung panonoorin nyo nga, ang question kasi guys is paano nga daw nakakapagsalita si Red Sane ng ganon, wala naman daw po siya sa pinangyarihan. Kumbaga, hindi niya nakita kung ano yung mga nangyari or yung buong senaryo. Paano nga ba naman niya masasabi? Ito ba ay isang hearsay lang niya o sariling kwento lang? So, yun po yung kini-question dito ni ang ating pinaka-host. So yan po guys, so tuloy-tuloy po natin ito para malaman natin ang buong detalye. So let's go. Alam kung sino yung mga nandyan sa kalsada. Tapos nung narinig nila na silang pinag-uusapan, naglakad sila papunta doon sa malaking bahay. So ang sinasabi dito ni Erwin guys, ay nandun lang sila. Sina Erwin, nandun lang sa isang tabi na yon, and sina Bianci naman, tsaka si Kalingap Edu, and yung mga iba pang kasamahan nila na 2 or 3 babae, ay hindi nila napansin sina Erwin kaagad na nandun lang sa senaryo, nasa likod. And noong marinig nga daw ni na Kalingap Edu and Bianci na pinag-uusapan sila, ay medyo lumayo-layo po sila, So, yan. Yung kalsadahan, naglakad sila papunta sa museo. Mas umikot sila. Tapos pagbalik, nakatricycle na. Ayun, nakatricycle na. Tapos nung nakatricycle na, nasa loob na siya. Tapos si Edo, pinara niya pa yung tricycle. Siguro, kakausapin niya or hihingi siya ng sorry or or hindi na siya hinintuan ng papa. So yun, ibig sabihin nung lumayo yung si Bianci tsaka yung mga kasamahan niya mga babae siguro ay nagpaiwan na si Kalingap Edu. Dahil nabanggit din ni Erwin na saglit lang daw talaga Saglit lang yung pangyayari yun. Kumbaga napakabilis lang ng mga pangyayari. So kung merong nangyaring traumatic or gusto magpakamatay or hilahan na issues, parang kulang siguro yung time, yung yung pinaka-oras na pangyayari. So yun ang gusto palabasin ni Erwin dito guys. So tuloy-tuloy lang po natin. At yun na nga, nung nakasakay na sa tricycle itong si Bianci dahil sinundo nga siya ng magulang niya at sinubukang parahin, kanya nga lang, hindi na hinintuan. So, yun po. Kaya nga, pangit naman yung ganun. Parang kinawawa niyo masyado si Kuya Edo. Samantalang kahit anong paninira ang ginawa niyo kay Kuya Edo, pinipilit ni Kuya Edo protektahan kayo.
Dapat naman maging ano si Viancy. Dapat maging patas si Viancy. Dapat maging patas siya. Hindi naman, So bakit sinasabi ni itong si kuan po na bakit kailangang maging patas si Viancy? Siya kaya ang nagkwento? Siya kaya ang nagkwento kay Red Zane para masabi ni Red Zane yung mga ganun na paratang or ano po, na may nangyaring hilahan, gusto magpakamatay, ano pa, ano, trauma, ano pa. Grabe din ano. Anyway, tuloy lang po natin to para malaman natin ang kwento guys. siya inano ng tao. Sabagay, mahal kasi ni ano, mahal kasi ni boy si girl, kaya wala tayong magagawa. Mm. Ganun talaga pag mahal. Parang naging sit up siya kasi So, pakiwari talaga ni Erwin guys ay talagang mahal ni Kalinga Edu. Itong si Viancy. So, walang magagawa. Walang magagawa. Hindi ko lang alam kung may magagawa ba talaga or walang magagawa. Kasi, unang-una, may mga naririnig tayo na parang gusto silang pag-usapin para magkaroon ng closure. Yun po yung ating mga napapanood at naririnig. So, hindi pa ba sapat na maging closure? Para sa akin ito lang guys ito katanungan ko lang to. Hindi ko ba sapat na maging closure yung pagpunta ni na Bianci sa Tulfo at sabihin na manyakol si Kalingap Edu. Kung ako yung lalaki, kung ako lang naman hindi naman ako si Kalingap Edu, pero kung ako lang, ay sobra pa sa sapat na closure yung ganong sitwasyon na sabihan kang manyakol sa isang napakalaking channel po Yun, sa akin lang po ito. So tuloy natin. hindi pinaalam nung nung sinamahan ni Viancy, hindi pinaalam na nandoon pala naghihintay si Edo. So talagang akala ko ba sabi ng ibang reactors sa kabila na hindi pati si Kalingap Edu hey hindi alam. Si Bianci at si Kalingap Edu ay hindi nila alam na sila ay isi-set up ng mga sinasabing ang binanggit kasi dati ni Lola Glo ay dalawang batawag dito, angels ang unang binanggit niya at yun yung binigyan natin ng reaction nung nakaraan at lumalabas naman pala na dalawang sponsor tsaka isang beneficiary. So yun po and yeah, naniniwala din ako na parang lumalabas na setup na rin yun kasi nga hindi nila ipinagpaalam itong si Viancy sa magulang na pwede naman daw siguro na if ever na gusto nila pag-usapin yung dalawa, baka pwede naman doon sa bahay mismo ni girl. So yun, yung part na alam ko na may diferensya po So yun lang po guys. So tuloy natin to. Siguro yun yung mali. Sino Mhm. didemanda? Ang problema kahit magdemanda sila, tsaka karapatan yun. So gusto daw nila magdemanda. And actually, narinig naman natin yan sa ibang reactors sa kabila po na nagpa-blotter nga daw yung magulang. Pinablotter yung mga nag-set up. So yun. Ang social media influencer sila, mga social media sila, nasa social media sila trabaho. Kung ano yung mga nakikita namin dyan sa labas, publicity, may karapatan kami na sila yun, na sila ang nag-ano. Salamat nga sila, wala tayong video ilalabas about dyan. Walang video na ilalabas. Pero may narinig ako doon sa Mamaya, papakita natin yan sa pinaka finale po natin. Ay nag-ano po doon sa live ni Lorny TV na nag-comment itong si ito, si si Pogi, si Ganda. Nag-comment siya na kay Kuya Bal niya ipapanood yung video na nakuhanan niya kasi ayaw niyang ilabas basta-basta kasi pwede siyang makasuhan. Kaya gusto nito si Erwin, guys, na maunang magkaso ang part ng batalero at siya naman ay sasagot.
So, yun po. Kasi kung totoo yan, patunayan nila. Sila mismo mag-provide na totoo yan. Kasi kung hindi yan totoo, at magiging saksi ako. So, yun. At sinasabi niya na maglabas sila ng, katibayan ay yung mga sinasabi nitong si Manas po, na ang dami sinabi. So, yun. Sa mga lahat ng nangyayari, kung ano yung gagawin nila kay Edo, matayo akong saksi kahit ako lang mag-isa. Madami pa. So, yun. So, tatayo siyang witness or saksi ni Kalingap Edu na walang nangyaring masama doon po sa pagkikita ng dalawa po, kahit lang daw siya mag-isa. And of course, marami pa nga daw witness doon na iba eh. Kami doon. Marami daw sila. Yung mga matatanda, mga bata, mga senior, andoon. Paborito pati sila. Alam mo yung mga senior doon, guys? Yung basher yun ni V. Pero nung nakita na magkasama yung dalawa, kinilig ang mga tinggil. Grabe naman yan. May wait. Ano ba kasi yung lugar na yun, guys? Parang sa daw yun part ng Bagasbas ba or what? So, ibig sabihin, maraming mga nagtitinda ng mga pagkain, yung mga tabi-tabi, may mga barbecue, etc. So, ibig sabihin, yung mga nagtitinda siguro doon or yung mga, sabihin na natin mga marites na tumatambay doon, yun siguro yung sinasabi niyang mga ibang tao na nakakita doon sa senaryo. So, yun guys, at ito nga't may witness na nga daw itong pamilya ng Batalero. So, ito. Na daw yung babae kakasuhan sa Edo. Kakasuhan si Edu. Sa kaso niya. yung Walang totoo dyan kay Regine, guys. Maniwala kayo. Walang totoo dyan. Diyos ko, ito lang ha, kung totoo man yung ganon na sit up, patunayan nilang may Facebook ako. Patunayan pati nila, nakausap ko si Edo. Kasi pag hindi nila napatunayan yan, ibabalik ko lahat ng kaso sa kanila. I-open. Okay, so yun pala yung pinalalabas ni Redzen guys na nakipagkutsaba itong si Erwin kay Kalingap Edu para mangyari yung mga pangyayari na yon. So ito naman, inaano niya yung sarili niya. So kailangan patunayan daw nila yung mga binibintang nila. Well, ang maganda lang dito kay Erwin guys ay handa siyang suportahan si Kalingap Edu kasi I think marami naman nagsasabi guys marami nagsasabi na okay naman yung magkita sila para ayusin kung anong dapat ayusin kaya i-end up yung linawin bago tapusin ang lahat. Pero yung magkabalikan ay nako, hindi uubra naman yun kay Kuya Bal. At marami din sa mga netizens na ayaw. Umaayaw na din na magkabalikan pa yung dalawa dahil sa mga pangyayari na hindi maganda nung mga nakaraang nakaraang araw, nakaraang panahon. So yan po. Sila lahat yung kaso na yan. Sila munang mag-unang itakalin yan. Sila muna maunang halungkatin kung ano yung pwedeng ikaso sa akin. Tapos patunayan nila. Kasi kung hindi nila mapatunayan, saka mag-inquire kami kung may CCTV doon sa area. Walang CCTV sa area. So safe kayo. Kasi walang CCTV sa area. Pangalawa, pasalamat kayo na wala kayong makikitang, wala kaming makukuhang mga taong magiging saksi doon. So, yung Tagalog kasi nitong si Erwin guys, may hindi ko sinasabing hindi perfect. Pero may mga putol. May mga putol. Kumbaga kayo nang bahalang umintindi po sa kanya. Parang minsan pag nagsasalita siya, mayroong mga missing na words na kailangan sanang bigkasin para mabuo yung isang sentence, no? Kagaya ng ito mga sinasabi niya, ulitin natin guys. Ito, okay. Kukuhang mga taong magiging saksi doon. Kaso madami Yun, parang kasi pag siya nagsalita parang hindi niya nasabi na maraming pwedeng maging saksi. Pero may kulang. Anyway, palagpasin na natin 'yon. Intindihin na lang po natin, no? Anyway, ang sinasabi niya dito ay maraming pwedeng maging saksi
at nakakita doon sa mismong pangyayari na pwedeng magpatunay na walang hilahan, walang trauma, walang magpapakamatay, walang basta yun na. Na walang takbuhan nung nangyayari. Si Edo siguro ang tumakbo. Hahabol kasi baka inahabol. Bakit kasi habol-habol niya yan sa babae na yan? Eh, laging napapahamak. Grabe. Ha? Ano nga ba hinahabol ni Kalinga Pedro kung totoo itong sinasabi ni Erwin, guys? Siguro nga, mahal niya. Pag mahal mo isang tao, parang tipong hindi mo na alam kung ano pa yung mga pwedeng maging konsekwensya. Basta iniisip mo na lang, maging kayo ulit. Pero ganun nga ba? Baka naman hindi ganun. Kumbaga, baka nga yung ano lang, gustong pag-usapan nila yung mga nakaraan, pwedeng tapusin na, magkabati na, kahit hindi naman maging, sabihin na natin walang magkakabalikan, basta tapusin na lang yung gusot. Kumbaga, okay naman siguro. Kaya nga lang, pag sinabing magkakabalikan, ang magjowa ay number 1 na kaagad si Kuya Baljan na kokontra. Baka mahal talaga niya si ano, no? Lagi niya ang pinagtatanggol. Kaya nga, lagi nga niya pinagtatanggol. Mahal talaga niya. Yun lang. At actually, marami ring nakakapansin yan kahit sa mga, nabanggit ko na ito kahapon sa mga vlogs ni Kalingap Edu, na ayaw niyang nababash yung pamilya ng Batalero at ayaw din niyang pag-usapan. Kumbaga, talagang, ano niya, sabihin mang hindi pinagtatanggol directly, pero pinipigilan niya yung mga tao na well, maganda naman po yun. Maganda naman po yun na hindi si Kalingap Edu yung nag-create ng bashing po. So, yun naman siguro yung talagang pagkatao ni Kalingap Edu. Hindi naman kung pinipigilan mong i-bash yung isang tao ay mahal mo na kaagad. Ayaw lang niya siguro na sa channel niya magagaling yung mga bashing. Pwede, di ba? Kawawa naman yung Edo po. Well, may naman pa yan. Hindi ko yung ilang taong kami Wala naman kasama si Edo. May kasama si Edo. Saka hindi kasamang bumaba sa sasakyan. Hindi ko nga nakita Sir Olives. Nagulat ako, ba't may kasama daw Sir Olives daw? Hindi ko nga nakita Sir Olives. Nakita ko babae. Babae na mapunggo. Hindi daw niya nakita si Sir Olives. Kasama nga ba si Sir Olives? Marami nagsasabi na nasa sasakyan daw at hindi bumaba. Sino ba yung nakakita? Paano nila nalaman? Sino nagsabi, di ba? Ito ang si Erwin na nagsasalita na nandun siya mismo sa senaryo ay hindi daw niya alam kung nandun si Sir Olives. So, sa totoo lang guys, mahirap sabihin kung sino nagsasabi ng totoo, pero tayo na rin bahalang mag-isip, no? Kumbaga, titingnan na lang natin yung consistency ng pagsasalita ni Erwin, kung pare-pareho lang ba yung sinasabi niya since day one na pinaninindigan niya talaga. Well, kapansin-pansin naman na nagiging consistent siya sa kanyang statement. And ang pinakatalo lang ni Manas dyan is yung wala siya mismo doon sa pinangyarihan. So, kagaya din nung binulgar niya si Kalingap Edu na manyakol, may nangyari, may panghaharas, wala din siya sa senaryo. So, pag umabot sa mga kaso-kaso, malamang may siguro yun kasi mahirap magsalita nang wala ka naman sa pinangyarihan, no? Kumbaga, kung dinig-dinig mo lang, ay lalabas na chismis lang yon. Ganun po. So, tuloy. Sabi ni Ate Glo, muntik ka raw sampalin. Meron pa nga sabi ni Glo daw, muntik daw akong sampal.
Sabi naman na ano yan? Ibang klase. Diyan ko mapatunayan na sobra talagang wala talagang katotohanan sa lahat ng sinasabi mo. Sinungaling. Yan ang totoong sinungaling. Kita ba nila ako? Yun. Yun lagi yung ano yun lagi yung katanungan eh. Nakita ba nila yung mismong pangyayari? Andun ba sila para magsalita sila ng ganun? Yun lagi eh. Unless nandun sila mismo at maraming nakakita na nandun din sila, pwede silang magsalita directly. Pero kung mahirap magsalita eh, no? Lalong-lalo na kapag wala kang nare-reaksyonan, tapos ikaw lang mismo yung mag-uumpisa na magsasalita ng kung ano-ano na wala ka naman sa pinangyarihan, parang mahirap nga namang paniwalaan kapag ka ganun. Kita ba nila ako? Kung Mhm. saan ako? Alam nyo, ang tindahan, alam nyo yung talagang eksena na nag-usap sila, na nakapundo, mismong tinatambayan namin. So yun guys, yung sinasabi ko kanina, no? Talagang tambayan pala ni na Erwin yun. Yung pinangyarihan. Mismong tinatambayan namin, nandoon. Tapos nandoon sa harap yung mga matatanda. Nag-usap-usap. Kasi tambay, nasa kung di ako nakakamali, nasa 3:30 to 4. Ganong Mhm. oras. Okay. Tapos andun nagtambay lahat. Kasi tambayan man yun. Sa basod yun Mhm. sa bagas-bas. Bakit kasi Bakit kasi kung gusto nilang mag-usap, bakit sa crowded area, no? Pwede naman siguro silang mag-usap sa, 'di ba, sabi, bagasbas, ibig sabihin, pwede naman dun sa kabila, sa may malapit sa dagat na side, hindi naman yata gaanong matao dun, no? Kasi naman sa mga tindahan sila tatambay, syempre, crowded yun. Maraming makakakita at makakarinig kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Bakit dun? Basod. Alam mo yung papunta kila Kuya Rubin. Doon, kahabaan, kwento ko pang isa-isa. Tapos yung unang hinintuan nilang tindahan, doon kami. Mhm. Kapit Basod pala guys, basod. Tsaka yung katapat, nakikita din sila. Okay. Kapit bahay Hindi nung na, wala namang hilaan. binablog ni Kuya ni So walang hilahan. Yung kapitbahay pang andun, binablog ni Duklat, hindi na binabalikan. Grabe, pati naman yun ay sinama pa ni Arwin. Na yung kapitbahay daw dun sa pinangyarihan, ay dating binablog ni Doc Lab na hindi na binalikan. Sino kaya yun? Diyos ko, di ko lang alam kung ano. Di ko lang alam kung anong tawag nito. Saan nila nakuha? Ano daw, muntik na daw akong sampalin ni Tyson. Ala, Tyson ba yun? Ni Beran. Tio? hindi nga siya nagbababa ng 20. Tricycle nga lang siya. Paano na ako malaman na ano? Guys, sa totoo lang, walang katotohanan talaga. Bobo at baliw na lang ang maniniwala talaga sa mga kwentong yun. Saka patunayan Aray ko. Ay, nako. pati nila yung kwento. Ako, haharap ako. Ako, magiging saksi ako. Tatlo na kami, magiging saksi. Maghanap pa kami doon ng mga nakasaksi. Tatay, Well, sa part na yon, mas kapani-paniwala naman itong si Erwin, no? Kung pagkaanin mo yung kwento ng isa, si Manas, tsaka si Erwin, mas kapani-paniwala naman to kasi nasasabi niya yung detalyado na pangyayari. Hindi yung sabihin na lang na trauma, gustong magpasagasa, ano pa, nagkaroon ng hilahan, gustong sampalin. Nako, maganda yan kung kayang patunayan, merong mga ebidensya. Kahit man lang siguro witness na magpapatunay, pero sabi nila may witness na raw sila eh. Di maganda kung ganun. At kung magkademandahan, ay doon magkakaalaman, no? kaming saksi. Tatayo kaming saksi. Saka patunayan nila na nag-uusap kami ni Edo na kasabwat ako. So yun pa, no? Yun pa yung isang magiging problema nila dyan. Yung mga sinabi nila, bawat salita na paratang, kailangan may
ano yan, may backup na katibayan. Hindi po ba? Diba, Erwin, sabi ni Manas, tumatakbo daw si at naiyak. Walang naiyak, guys. Tumago ng mukha. Tumago lang ng mukha. Nung nakilala sila, nung narinig na nila yung mga nasasalita doon na ano, Ay, doon, si ano? medyo nagtakip sila ng ano. Sino ba kung hindi makakakilala sa kanila? Diyos ko, lagi ko silang pinapanood. So yun yung sinasabi ko nung umpisa guys, no? Na nung napansin nila, yun, yung grupo ni na Biancy na pinag-uusapan na sila ng mga nandun, ay doon sila medyo nag-cover ng sarili daw nila. And nag-start na rin silang medyo lumayo-layo. Siguro doon nga naiwan si Kalingap Edu. And then pagbalik na nga daw, ay nakasakay na sa tricycle. Kumbaga, saktong-sakto naman siguro, no? Na talagang parating na yung sundo ni Biancy. Kumbaga, timing. At doon nga, sinubukan nga daw ni Kalingap Edu, guys, na parahin ang tricycle. Kanya nga lang, hindi na hinintuan. Kung ano man yung purpose ni Kalingap Edu, siguro nga ay magsasorry or magpapaliwanag. Kaya lang, ayun, hindi hinintuan. Idol ako niyan. Idol ko yung mga yan. Hindi ako pwedeng matulog sa gabi pag hindi ko yan napapanood pag may upload si Rab. Okay. Ito ba kayo? Naniniwala kami sa'yo, lalabas din ang katotohanan. Madami, guys. Sabi ko, kung totoo ang sinasabi nilang sit-up, ipatawag nila sa barangay. Gawan nila ng patawag. Isama nila ako sa patawag. Ako ang tatayong saksi at madami. Alang-alang sa ikakabuti ng kupunan ba? Alang-alang sa ikakabuti ko. Kung pwede kaming magharap-harap. At patunayan ni Rizane, paano niya nakwento yung ganun? Nandun ba siya? Yun. O, Yun. nandun ba siya, di ba? Nung una pa lang niya sinasabi na sinundo dito ng tricycle ata yun o ano, di ko ano doon pa nga lang, hindi na niya masyadong alam kung ano. Yun yung sinasabi ko, ano? Kapag mahalata mo ang isang tao, kapag hindi unsure sa kanyang sinasabi, ibig sabihin, gumagawa ng kwento. Di ba? Hindi alam kung tricycle ba yung sumundo kay Biancy or what? Or nag-arkila ng tricycle or kahit anong sasakyan, yung mga sumundo sa kanya, ay hindi siya sigurado. Ibig sabihin, may nagkwento lang din sa kanya. May nagsabi lang din sa kanya. And parang sa pamamagitan ng kanyang pagkikwento, ay parang alam na alam niya kung ano yung pangyayari. Yan yung mahirap dyan. Saka kung totoong nanginginig si Viance, kung totoong nanginginig, totoong ano, Sa gilid pa lang bilang kalsada, talaga manginginig na sa kung totoo man yun o ano. dapat nung una pa lang na kanila tambay doon sa harap, dapat wala na nanginginig na. Ay. Relax man, kalmado man. Kung ilang talaga Okay, so yun. Walang nanginginig. Relax at kalmado lang daw sila. alam niyo sa totoo lang, ang sobrang nakakasira kay Viance, kay Edo, itong dalawa, itong mga nakapalibot. Well, everybody knows that. Kumbaga, yung mga sikreto ni na, kahit yung sinabi natin na dinala sa dilim, sino bang, dun? Sino bang nasisira dun? Siyempre, si girl. Bakit siya pumapayag? At lalong-lalo na nung sinabing hindi lang ni minsan nangyari. Ilang beses ba? 3, 4 ba? Or what? Na nangyari na dinala sa dilim. Bakit? Nung una pa lang, dapat hindi na siya umulit. Kung talagang hindi rin niya gusto. Di ba? Tapos ibubulgar ng kapitbahay mo na gano'n. Kasiraan na niya yun. Bakit siya sumasama? Dapat pinipigilan niya. Well, nasabi naman niya before sa isang, yung pinaka-last vlog ng EDC, tandang-tanda ko yun na may sinabi si Biancy doon na pinipigilan niya yung na magsalita yung dalawa. Kanya nga lang, hindi niya kayang pigilan. Wala siguro siyang kakayahan para pigilan. Sabagay, mga yun Kumbaga, mga vlogger. Mga vlogger, yung dalawa. So, kapag hindi na sila nagsasalita, wala nang kikitain kasi yan naman yung source of income. Yun lang siguro. Di ba?
Bakit ang nagtatanong ko? Ang tanong, bakit nandun kayo? No, ang tanong, bakit nandun kami? Alam mo ba, Yan. Yan yung gustong-gusto kong malaman. Kung may nagtanong kasi guys kung bakit daw nandun sina Erwin sa pinangyarihan. Kasi yan yung isang pinalalabas ni na Manas na parang nagkaroon ng kutsabahan. Sina Kalingap Edu, tsaka itong si Erwin. Bakit? At maganda, malaman natin kung bakit nandun sina Erwin po. Pakinggan po natin. ang mismong tapat ng tinambayan nila, bahay ng ito, ng jowa ni Janjan. Saka yung tindahan ng dalawa hanggang Palaray, pag ganun, sa kanila. Pati yung bilihan ng isda namin nila Ate Ritz nandoon. Oh, tanungin niyo si Okay. Madam Ritz. Doon kami bumibili ng isda. Hapon, umaga. Hapon, umaga, kay tanong pa natin lahat doon, tao. Doon kami nagtatambay. Okay. Ano na kayo? Bakit nandun kami? Taga doon kasi kami. Oh, alam mo, Yung Janjan yata na binanggit niya, actually, pinakita niya yan sa video, kumbaga pinasilip niya. Parang pinsan yata ni ano yun? Pinsan yata ni Carla. Diyan, guys. ang gagawa ninyo. Taga doon si Kuya eh. Kaya tayo man kayo, ay. Oh, taga doon. Yung mismong pinambayan namin. Sa amin yun. Okay. Yung pala Okay. Hindi, wala man. Saka walang habulan doon, guys. Walang habulan, walang iyakan, walang hilaan. Sweet moment meron. Aray ko. So, grabe din tong si Erwin, guys, no? Habang pinabubulaanan, yung mga sinabi niya, no? Pulang uod, ay tsaka niya sasabihin na may sweet moments. Nako po. Lakad-lakad yan. Walang ka. Tapos ginanyan, no? Kasi matawid sana si V, matawid. Hindi, pinatabi ni kasi may dumaan. Baka yun ang sinakayan nila. Okay, sa day one, narinig ko rin yan na sinabi ni Erwin yung parang gustong tumawid ni Viancy papunta sa kabila na kalsada po pero pinigilan siya ni Edu, hinawakan sa bewang kasi may dadaan na sasakyan. At ito na nga siguro daw. Pakinggan mo natin. yun yung Kasi, sinasabing di sinabi natin, di ba, hinawakan ng baka yun ang sinakayan nila para magiging issue yun. Tapos ginawa lang, yun, yung gusto nang magpakamatay ni Viancy, gusto nang magpasagasa. Baka Hindi po ginawa- ganun ang gustong magpakamatay. Tumalon po kayo sa building. Hindi, lagi niyong tandaan, lahat ng sinasabi ko about doon sa issue, totoo. At lahat ng doon, walang habulan, walang harassment, o walang hinila, walang nangyayaring ganun, walang iyakan, walang ganun. Ha? Patunayan ko yan sa inyo. Walang ganong pangyayari. Kung merong ganon, patunayan nila, magpabarangay sila, ipatawag nila ipatawag nila ako, lahat ng mga nakasaksi doon, ako ang bahala magpatawag. Ngayon, Yun yung maganda, no? At malakas ang loob niya na talagang humarap sa barangay or kahit saan po siguro, no? Ibig sabihin, talagang ganyan talaga kapag ka nagsasabi ka ng totoo, malakas ang loob mo na ipaglaban kung ano yung katotohanan. Hindi po ba? Kahit sa atin, tanungin nyo din ang mga sarili ninyo, kapag ka gusto mo ipaglaban yung katotohanan, malakas talaga loob mo. Ganun lang po yun, kasimple. Di ba? tanong ko kay Manas kung nandun siya. Yan, Yun lang. ipapatawag natin. Oh. Kung nandun si Manas, kung totoo yung bakit siya ang nagsasalita. Kung Yun palagi yung yung palagi yung katanungan na malaki guys Bakit laging siya yung nagsasalita? Siguro yun yung yun siguro yung talagang pinaka-papel niya doon sa grupo, Kumbaga siya yung patawag diyan, siya yung speaker. Yan. Siya yung pinaka-speaker siguro nila. Ang mali nga lang is dapat nandun siya lagi sa senaryo or meron siyang kalakip na katibayan. Di po ba? Oo nga huwag nilang daanin, huwag nilang patindaanin sa social media na hinaras, kawawa yung bata. Anong bata? Baga 18 na yan. Huwag kayo masyadong Wala na overprotected kunwari, ha? Kasi sa totoo lang, kayo yung nagpapahamak mismo diyan sa tao. Hindi Mismo. yung hindi yung si Edo, hindi si kung sino, kung Pulato.
Hindi ganun yung ano yun. Patunayan niya. Sabihin pa ni ni Manas, isa daw ako sa anong tawag nito? Sa, anong tawag nun? Accomplice. Yung kasabwat ba? Anong tawag Kakutsaba. nun? Kasabwat. Yung kasabwat ni Edo. Kasi, nagdala daw ng vlogger. Nagdala daw ng vlogger doon. Hindi ka bumaba kung kasama si Sir Olives, asaan siya? Hindi ko man nakita. Ang nakita ko doon, babae. Mataba. Mataba ba? Hindi ko lang alam kung mataba kasi payat kasi ako eh. Kaya pag may laman sa akin, mataba na. Siguro yung sinasabi ni Erwin na babae na mataba tapos mababa. Siguro yung sponsor. No? Tatlong babae ata yun? Tatlo, apat eh. Sana sa mga... Tatlo. Yun. Alam ko tatlong babae. nung ano ko. Grabe kayo makareact kay grabe kayo makasabi na trauma, nanginginig, may habulan, na gusto nang magpakamatay. Demonyo, kung gustong magpakamatay, dapat namatay na dati pa. Kadaming pagkakataon na gustong magpakamatay. Kung iisipin mo ka naman, no, parang sobra-sobra naman yung mga ganong paratang. Gustong magpakamatay, na trauma. Bakit? Anong rason? Naharas. Grabe. Ay, nako, buhay nga naman, no. So yan, guys, no. Kapag hindi ka talaga sanay sa social media, madali kang maniwala sa sinasabi ng bawat isa. Kung hindi mo na babalansehin, hindi mo na pag-aaralan kung ano yung mga sinasabi ng bawat isa sa kanila, ay madali kang maniwala lalong-lalo na kapag gustong-gusto mo yung tao na ikinikwento nila, ano. So, kailangan mapagmasid din tayo, no? Hindi tayo pwedeng basta maniwala. Kailangan pagtagpuin natin yung sinasabi ng magkabilaang side. And then, not necessarily naman na may kakampihan tayo. Pwede naman tayong palaging nasa gitna lang kasi mahirap din kung kakampi-kampi ka, tapos wala ka rin naman doon sa senaryo mismo, di ba? Baga, intindihin na lang natin. Problema. Sa problema lang yun. Hostage. Sana all. Natruma ka Uwi ha. Mukha pa ni Edo ang nakakatruma. Wow ha. Kagwapo-gwapo ni Edo para matruma sa mukha. Hinisira niya lang masyado yung pinapabayaan din ni Biancy na masira ang imahe niya. Yun lang. Ba? Noon ko pa narinig yung trauma na yan. Di po mirang sinungaling yan si Rinsen. Ewan ko ba ba't may... Ginagamit na yan Kahit nung okay pa yung EDC, tapos yung may mga bashers, nagagamit na yung salita na yan. And yun nga, sinasabi, nag-iiyak. Parang parang doon na nga yata unti-unting nag-start yung lahat-lahat ng kaguluhan. Paunti-unti na ganun. Si Rinsen, sinungaling pa, manyak pa. Ayan yan. Aray. Si Rinsen, sa totoo lang, sinungaling manyak. Hala ka. Bakit mo sinasabing manyak? Naku, patunayan mo rin yan. Ganyan po yung pagkatao niyan, guys. Bigay. Siguro, kaya nasasabi na manyak si Pulang Uod. Dahil sa isang lumang issue din dati, na ganun na nga. Mo na lang. Wala na, ayaw ko guys, wala tayong video na ilalabas at never tayong magbibigay ng video. Yan Okay. lang ang gagawin ko ha. Kasi may masasabi at may masasabi pa din. Illegal nila lahat at haharap kami. Ganun Yun. lang. Maganda yan. So ito guys, yung sinasabi ko kanina, na kahapon, napanood ko ito Andun ako sa live ni, Lorny TV. At nagkataon na nandun din itong si Erwin, kumbaga nag-attend din siya sa live, no? At nagko-comment siya. And nasabi nga ni Erwin doon, at binasa naman ni Lorny na yung video na hawak niya na doon sa senaryo, sa pangyayari at pinangyarihan, ay kay Kuya Bal lang niya ipapanood. So, pakinggan po natin.
I-ano daw niya yon, ipapanood daw niya yung kay Kuya, huwag kayong mag-alala. Yun. Sabi ni Ma'am Marcin Bataliran, sabi ni Manas, mag-focus na lang daw si Vilma sa study at ang tanong kung sabi ni Erwin, si B naka-jacket na black, square pants na black at white. So yun po kinikwento ni Erwin dyan, yung yung kasuotan mismo ni Biancy. So ulitin po natin yan, part na yan. Okay. Sabi ni Erwin, si B naka-jacket na black, square pants na black at white, tapos ano pa ba? O si B So yun, naka-jacket na black, naka-square pants na black. Siguro yung panloob niya, yung naka-t-shirt siguro ng white. So, nadi-describe niya. So, ibig sabihin, talagang nakita nga niya, di ba? daw, naka-jacket na black, naka-square pants na black at white. Tapos ano pa ba? Naku, dinescribe pa. Kahit ano yung dinescribe pa ni Erwin kung ano yung suot ni B. Oh, So, wala yun. na kayong masabi ha. Okay na yan ha. So, yun guys, no? At mukhang kompletong-kompleto sa kwento itong si Erwin. So, ang maganda lang is gusto niyang pagmalasakitan si Kalingap Edu guys na kung ididimanda nila dahil sa mga paratang na harassment, merong hilahan, na trauma, at magpapasagasa, ano pa ba, yung mga ibang pinaparatang at mga binanggit ni Manas ngayon. Kung ididimanda nila na yun yung gagamitin na grounds, ay handang-handa naman daw itong si Erwin na tumistigo. At yun, 3 na kaagad sila na magkakasama doon. At siya na rin ang bahala na kumuha pa ng ibang witnesses na mismong kakilala nila na nandun din mismo sa pinangyarihan nung oras na yon. So, yun lang guys. So, hanggang dito na lang ulit. And I hope nag-enjoy pa rin kayo sa ating ginawang reaction sa ngayon. So, God bless po sa lahat. And patuloy lang tayo mag-ingat palagi guys kasi andyan pa rin yung bagyo. Sunod-sunod guys. And yan, patuloy pa rin din nating suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangungulayan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rob. So yan, God bless po sa lahat. Ingat, ingat, ingat. So bye-bye po muna. Bye.